Mga minamahal, mayroon ako sa inyo ipapahayag na isusunod ko na ipapahayag sa inyo tungkol sa mga pagkain. Iyan ang pinagtatanungan din ng mga nagtatalo sa Biblia. Kung talagang katotohanan ba yan na bawal kainin ang dugo o mga ibang bagay pa. Kaya dito natin maipaliwanag sa pamamagitan ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Dito ko ipapahayag sa pamamagitan ng Bible na itinuro dito sa Biblia. Dito sa Marcos 7:14 may magbabasa. No? Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay siya, tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Kayo man ba'y wala rin pang-unawa tungkol ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang pinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagkasabi niya, sa pagkasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, o mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampol, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya na napakaliwanag dito. Ipinahayag dito ni Kristo na walang nagpaparumi sa pagkain sa mata ng Diyos, mga minamahal ko. Yan ang ipinahayag dito ng Panginoon Jesucristo. May katunayan ba talaga ito? Dito sa dito sa unang Corinto 10, yan, mabasahin natin. Unang Corinto 10, 25, ito. Sa 25, yan. Kumain kayo ng anuman nabibili sa tindahan ng karne. Ay sinasabi dito, kumain kayo ng nabibili sa tindahan ng karne. Hindi ibang bagay ha. Marami mga pilosopo, naririnig ko, kainin mo daw ang pako. Dito ang pinaalam ng Bible, karne. Ituloy natin, mga minamahal. Dito sa 26. Dito. Sapagkat sinasabi, kumain kayo ng anuman nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budget, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat na naroon ay sa Panginoon. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyo dumalo, kanin ninyo ang anuman idulot sa inyo at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang iyong budget. Kaliwanag, pinag-utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na kung ano man nabibili sa tindahan ng karne, yan,
kanin din niyo, oo, kumain kayo, huwag na kayong magtanong. Tapos ang sabi dito, kung anyayahan kayo ng di sumasampalataya na ibig ninyo dumalo, kanin ninyo ang idulot sa inyo. Oo. Kaya maliwanag dito na sinasabi ng Panginoon na parang talagang hindi, parang walang bawal na pagkain talaga. May mga bawal na pagkain maliban lang sa mga kasama sa atin. Dito sa ano, sa Gawa 15, tungkol sa dugo. Ano ba ang dugo bawal talaga? Titingnan natin sa Biblia kung ano ang nakasulat dito. Sa Gawa 15, 15:20, may ano tayo dito. Dito, talata 15, kapitulo 15 ang talata 20. Sa halip, ito, sulatan natin sila na huwag kakain ng anuman inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikipid, huwag kakain ng hayop na bilikti at ng dugo. Ang binabawal na dugo, yung hayop na bilikti at ng dugo noon, yung hayop na bilikti, bawal kainin at ang dugo noon. Yung ipinangaral ito ng mga apostol noon sa pamamagitan turo ng Panginoon Jesucristo, ipinangaral ng mga apostol, hindi ito naunawaan ng mga apostol noon. Kaya hanggang ngayon, walang nakaunawa dito. Kaya ang ginawa dito sa Biblia, 3 ulit binasa, 3 ulit ipinahayag kasi hindi nga maunawaan noon hanggang ngayon. Dito sa Gawa 15:29, yung binasa ko kanina, 15:20. Dito sa 29, mayroon din, ito. Huwag kayong kakain ng anuman inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binikte, ng dugo ng hayop na binikte, napakaliwanag. Iyan ang pinagbabawal na dugo, yung dugo ng hayop na binikte. At saka ang laman noon, hindi lahat ng dugo bawal. Napakaliwanag dito sa Bible. Hindi na unawaan ito ng mga ngaral noon. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin na kaunawa nito. Kaya inulit-ulit dito. 3 ulit ito, inulit. Sa Gawa 21, 25, 20, kapitulo 21, ang talata 25 yan. Dito ko talagang binabasa yan sa Biblia para hindi masabi na dinadaya ko kayo. Makikita ninyo sa inyong mga Bible, sa mabuting balitang Bible Biblia. Ayan, makikita ninyo yan. Dito sa 25, tungkol naman sa mga mananampalatayang hintel, sa atin yan, hintel. Isinulat na namin sa kanila ang aming pasya na huwag silang kakain ng anuman inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binikte. Dugo ng hayop na binikte ang pinagbabawal. Walang dito, walang dito daya na binasa ko kasi mababasa sa Biblia. Ang pinagbabawal na pagkain, yung hayop na binikte at ng dugo noon. Kaya sa katunayan, 3 ulit, inulit dito kasi hindi na nauunawaan ng mga ngaral noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin maunawaan. Kaya inulit-ulit. Kaya mga minamahal ko, kung mabuti naman ang pinanggalingan ng dugo, pwede natin kanin. Kaya nga sabi ni Kristo, walang likas na masama na pagkain. Hindi nagpaparumi sa mata ng Diyos. Napakaliwanag, hindi lang isang talata, marami. Ano naman ang ipinagbabawal sa atin na mga pagkain? Mayroon din ipinagbabawal ito. Dito sa Roma 14:15. Ihahayag ko sa inyo yung bawal na pagkain. Sa pamamagitan ng Biblia, hindi sa karunungan ng tao na haka-haka lang. Ito. Dito sa
Roma 14, umpisahan natin sa 13 para maliwanag. Huwag kayong hahatol sa isa't isa, sa halip iwasan na natin na tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pag-isa sa Panginoon Hesus, natitiyak kong walang pagkain likas na masama. Napakaliwanag. Walang likas na masama. Napakaliwanag. Ngunit kung inaakala ninyo man na ipinagbabawal ang isang pagkain ito'y bawal nga sa kanya. Kung inaakala na ipinagbabawal ang ganitong pagkain, bawal nga sa kanya. Halimbawa, may sakit ka, isang halimbawa, may sakit kang diabetes. Huwag ka kakain doon sa pagkain na kontra sa sakit mo kasi mapapasama ka. Yan yung pinagbabawal na pagkain. Huwag mo susuwayin ang turo ng Panginoon kasi pag sinuway mo, mapapasama ka nga. Halimbawa, kung anong taglay ng sakit mo sa katawan, huwag ka kakain doon ng bawal. Kasi bawal yan eh. Bawal talaga sa kanya, sabi ni Kristo. Ituloy natin sa 15. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng inyong kapatid, hindi ka na naayon sa pag-ibig. Hindi na naayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo namatay para sa Kanya. Kaya't huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ang kapwa mo napapahamak dahil sa makakain ka lang, halimbawa, ninakawan mo, nagkasala ang iyong kapwa kasi ninakawan mo, nakapag-ano ng masama. Nagkasala ng kapwa mo, pati ikaw nagkasala. Kung ipapakain mo naman sa mga tao yung ninakaw mo o kaya sa mga pamilya mo, nagkakasala din yun. Oo, mga minamahal ko. Kaya maliwanag, yan yung pinagbabawal na pagkain. Ang dugo, hindi lahat ng dugo bawal. Yan yung pinagtatalunan ng mga relihiyon, lalo na ang Katoliko, kung alipustahin tungkol doon sa pagkain, pati sa mga larawan o rebulto. Wagas o magtalo-talo. Hindi nila nauunawaan na hindi naman bawal talaga eh. Kasi hindi nila sinaliksi ang Biblia. Basta nagkakahaka lang sila eh. Tapos itinuro nila, marami naman mga Katoliko na kulang din sa kaalaman sa Biblia, naniwala naman sila, nadaya sila. Imbes na ligtas na sila, mapunta pa sila sa kapahamakan. Kaya pwede pa kayo magbalik, mga minamahal ko. Kaya salamat sa inyo kung ako pakikinggan ninyo. Ang inaaral ko dito sa Bible talaga, hindi sa karunungan ng sarili kong karunungan. Kasi wala man akong pinag-aralan. Hindi ko kaya ito. May nagdidikta sa akin talaga na espiritu ng Diyos na pumapasok sa aking isip, puso, isipan. Kaya salamat sa inyo. Tiyak na marami sa akin mangungutya, pero walang kwenta sa akin yan. Ikatutuwa ko pa. Salamat.